Diyos ko po naman, Romel Marbil. Mag-isip-isip ka naman, Like, share, comment talaga yung priority nyo? Kukunin ninyo sa oras ng mga polis? Yan like, comment, and share na yan? Imbes na pag-isipan kung paano nyo mai-improve yung peace and order dito sa bansa natin? Kadiri, di namin kailangan ng Facebook page ninyo. Ang kailangan namin, magsilbi kayo. Kasi, kakaloka. Apparently, itong PNP, meron talaga pala silang memo na meron talaga silang memo na nire-require talaga yung lahat na mag-comment sa web nila, page nila, pagtas yung mga nandun si Marbil, ganyan, ayan. Kagaya nito, 5 hours ago, PNP Chief Marbil palakasin ang badak bilang unang depensa laban kontra droga. Ayan. So tingnan na natin ang comment section, 3.9K na comment. Ayan, God bless PNP. Oy. Ayan o. Ayan. So, yung mga comments sa kanya, mga negative, nakakaluka. Yan o, mga bayan, no? Ang tawag mo, pinagkagagun nyo na lang po ba sarili ninyo, mga kapulisan? Kayo man nandiyan sa PNP, pinagkagagun nyo na lang po ba sarili nyo? Ang tawag po dyan, mga kabayan, kain tayo. Ikaw yung tumae, ikaw din kakain. Magaling sa aso eh. Diba, pag yung aso tumae, kinakain ng ibang aso. Pero sila po, kain tayo po sila. Kung ano po yung tinain po nila, yung po yung kinakain nila. Mga kabayan, mantakin mo. Sa inyo yung post, kayo lang nagla-likes. Hindi nyo kaya ng taong bayang humusga. Diba? Engot ba kayo? Tanong lang po, engot ba kayo? Para lang magmukhang tama, malinis kayo sa harapan ng taong bayan. Kayo na mismo ang nag-like, ang nag-heart sa boss ninyo, sa amo ninyo. Ba't hindi nyo hayaan taong bayan? Ay, sorry. Ang ginagawa nyo pala, sinesensor nyo pala yung taong bayan, no? Tulad nung ginawa ni Tore, doon sa isang vlogger. Diba? Kinuha pati cellphone. Nilagay sa warrant. Ano po nilagay sa warrant? Hinak daw po sila. Ano po ba pwedeng ikaso dyan kay Tore kapag napatunayan hindi po sila hinak? We can't wait na may magkaso po dyan kay Tore. At sana po matapos na po yung kanya panunungkulan bilang PNP CIDG head. Sana bumalik na po siya sa isang normal na tao na lang para makatikim na po ng kaso din. Kasi agad nasa posisyon po yan, mga kabayan, hindi po yung makakasuhan. Makakasuhan pero hindi makukulong. Pero pag naging normal na tao na lang yan, normal na netizen po yan, alam na, marami pong babalik dyan kay Tore. Hindi nyo po pinagkagawa po ninyo, mga kabayan, no? Isipin mo, sarili nyo post, kayo rin magla-like, mandatory, may checklist, may Excel. Robot ba kayo? Ano yung mga pulis natin? Engot na ngayon? Gusto nyo na rin ba maging influencer yan si Marbil? Diyos ko, ano pinagkagawa ninyo sa buhay? Wala na ba kayong magawang matito kaya Facebook na lang ang pinagtutunan nyo ng pansin? Napakadaming krimen na nangyayari araw-araw. Facebook pa yung uunahin ninyo? Diyos ko po. God bless PNP. Good luck, Badaks. Diba? Taray. Ayan. Patawa ka ba? Sa araw-araw may patay. So, alam mo, pag yung mga nagko-comment na ganito, alam mo na hindi yan PNP. Ayan o. Diba? God bless PNP. God bless PNP. Ayan.
So, matagal na tong usap-usapan na ano, nire-require nga ni Marbil yung mga miyembro ng Philippine National Police na mag-like at saka mag-share at mag-comment ng mga contents ng page ni Marbil at saka ng PNP. Ayun. Nire-require as in lahat. And how many policemen do we have? Around 200,000? 200,000, di ba? Ang police force natin. Ayan. Okay. So, apparently, meron pala talaga silang memo. Ayun, pinapa-fact check ko eh. Sabi ko, paki-fact check na po kung totoo. Well, pagka-post ko nito ha, sobrang daming pulis. At asawa ng mga pulis, mga ano, ang nag-confirm, sabi nga, Miss Joey, alam mo, totoo yan. Meron talagang ganyan. Meron talagang ganyang memo ang pulis. Ayan, nakakaloka. So, ito yung memo. Memorandum C distribution. Utilization of official PNP Facebook pages to enhance the presence of the PNP in social networking sites. Ano kaya yung goal nila dito? No? Bakit kailangan yung social media presence? Ba't yung kailangan yung social media presence sa like and share? Alam niyo, mararamdaman po yung social media presence ninyo kapag tinitake down niyo yung mga scammer. Tapos sinasagot niyo yung lahat ng mga cybercrimes na nangyayari. Ganun. Binabaday, alam niyo, maraming biktima ng sa cyberspace. Ang laging biktima dyan, yung mga Thundercats. Kasi siya... ang gusto yata po ni Marbil talaga mag-artista po sa huli. Gusto niya po yata mag-artista someday. Kaya po nagpaparami ng followers sa kanyang Facebook page Kakaiba po talaga. Hindi ko lubos maisip na magkakaroon po tayo ng hepe na uunahin ng Facebook. Kesa manghabol ng mga snatcher dyan, manghabol ng mga kidnapper dyan, humuli ng mga drogista. Uunahin pa po mag-Facebook, napakatindi mo, Marbil. Isa kang alamat, sir. Tatatak ka po sa isipan ng taong bayan na kauna-una ang hepe. Na ang focus mo ay Facebook. Malupit ka, sir. Thundercats, medyo hirap sila sa technology . And sometimes it's difficult for them to distinguish kung ano yung valid na link sa hindi valid na link. Yung mga ganyan. Diba? So parang, bakit kailangan enhanced presence of PNP? Mararamdaman po namin ang presensya nyo sa cyberspace kung kunwari, merong mga cyber crimes na nangyayari tapos nare-resolve nyo. That is how you make your your presence felt. Ayan. Well, anyway, nakakaloka to. So, sabi dito, ang references daw, PNP Memorandum Circular, meron pang nauna. Guidelines and procedure on social media content, post and engagement, utilizing official social media accounts and individual accounts of PNP personnel. Ano kaya to? Ano kayang laman nitong na to? So, 2020, 2019, meron silang memorandum circular about social media guidelines. Ayan. Okay, well, anyway, sabi nila dito, this pertains to the FB platform being used by the Philippine National Police to interact with the community, build harmonious relationship, and foster trust. Hindi po nakaka-build ng trust to. Most commonly, FB pages that were created by the PNP are from the national headquarters, PNP National, such as the Philippine National Police, Police General Romel Marbil Francisco Marbil, Office of the Chief PNP, and PNP OLC Foundation. Ayan. The aforementioned FB pages shares important updates, announcement, crime alerts, and safety tips to the public. This helps in keeping citizens informed and promote transparency of PNP programs and activities. Okay?
In this regard, respectfully direct all PNP personnel in your respective offices, units to enjoin and use their personal FB account to follow the official FB pages of PNP NHQ, and in order for them to timely, di ba? Dapat timely ang pag-like, comment, and share all the posts and updates from the said FB pages. Hindi ko gets. Pwede namang, yung PNP, kunwari meron kayong mga important, meron kayong mga important announcement, yung things that is important to the public, why don't you have an agreement with Facebook Philippines or with any social media platform na, can you please syndicate this? Can you please make sure that this is going to appear sa news feed ng lahat ng mga Filipino users? Diba? Basta magpa-like, comment, and share ka dun sa mga kapulisan, dinagdagan mo pa sila ng trabaho. Bakit hindi na lang magkaroon ng agreement si Facebook Philippines at si Philippine National Police para dun sa mga announcements ninyo that is of public importance? Ang gusto po kasi yata ni Marbil Madam maging artista. Ha? Gusto niya po yata palitan si Kong TV. O sino pa mga mga influencer dyan, mga kabayan. Gusto niya po yata maging kontrabida kasi yung kaibigan po niya si Abalos lumabas na po sa GMA7 eh. Diba? Lumabas po doon eh. Nasa palabas po si Mr. Abalos eh. Baka gusto niya siya rin daw po. Baka yun din po yung gusto niya na lumabas sa TV. Sus Mario Joseph kain do. Karoon tayo ng ganitong hepe. Dito nakikita yung kababawan ng PNP sa totoo lang, yung policy ng PNP Dito nakikita yung kababawan ninyo. Kasi you're thinking like, ano to? Nakikipag-contestan kayo sa dami ng subscribers, dami ng engagement, ganun. Para saan? Influencer? Yung ganitong klaseng pag-iisip, isip ito noong typical na social media and influencer. Yung alipin ng views. Yung alipin ng views. Ganyan. Nakakatawa kasi parang, ano ba gusto nila? Parang gusto nila maging kasing sikat ni Ivana Alawi, ni Kong TV, yung mga social media personalities na talagang tinatangkilik at maraming followers at maraming views, likes, and shares. Bakit kailangan like, comment, and share sa mga kapwa nyo kapulisan? Naiintindihan ko sana yung i-follow ninyo to para updated kayong lahat. Sige, naiintindihan ko yun. Pero wow, like, comment, and share. Like, comment, and share. Talaga ba? And ito yung isa sa mga bagay kung bakit masasabi mo talaga na napaka-incompetent nitong administrasyon na to. Itong administrasyon na to, napaka-incompetent ng presidente, nagtalaga ng incompetent na PNP chief. Chief Marbil. Who do you think you are? Social media influencer? Na kailangan naka-like, comment, and share ang lahat ng mga pulis sa'yo? Kung ang intention ninyo ay ikalat ang mga announcements ng PNP, talk to Facebook Philippines. Can you please allow this kind of post to be syndicated and for it to be visible sa news feed ng lahat ng Filipino users? Pero hindi Gusto mo yung sobrang, yung ganitong klaseng attitude, clout chasing yan. I think I've been in social media world for quite some time to have a fair understanding of what's going on in social media. Yung mga typical kasi na
lahat kasi ng social media platform, meron silang mga na certain mechanism sa monetization. Ngayon kung ikaw naman ay hindi ka monetize at ang gusto mo maging viral, maging ganyan-ganyan. Ang typical na ginagawa diyan ng mga content creator is you want as many people to follow you kasi that will allow you to be more visible. So yung algorithm mo mas gaganda, recommended yung page mo, ganyan-ganyan, and things like that. Yan yung isip ng mga social media content creator. Okay? Pero yung mga political content creator kasi is a different animal in social media world. Pagka political content creator ka, it's difficult for your content to be syndicated. Kasi very likely talagang, talaga yan sinusuppress talaga yan. Ganon. Pagdating din sa monetization, so political content creators are not really they are not really on the top of the food chain pagdating sa social media. Ganon. Maliliit lang kita niyan kumpara dun sa mga social media content creator na na malalaki. Ganon. And oftentimes, kahit pa sabihin natin na million-million yung views ng political content creator, it does not mean na malaki yung kita niya doon. Remember, inamin rin naman ng Facebook na meron talaga silang control dun sa mga political contents. That it's really something that merong special algorithm sila na ina-apply pagka political content yung content mo. Ganon. Yun nga rin yung yun rin yung sinasabi ni Mark Zuckerberg na tinanggal na nila nung naging presidente si Trump sa US. Diba? Pero yung ganito, sir, this is wrong in so many levels. Unang-una, bakit yung binibigyan ng ekstrang trabaho yung mga kapulisan? Ang dami-dami pong krimen. Kinikidnap po yung mga bata. Pag uwi, may tahi na yun tiyan. Ang daming rape, patayan. Dami po nakikitang mga patay sa kalsada. Daming nagda-drugs. Kung saan ang ginagawa ninyo, PNP, every time na meron kayong nakikita na nagpo-post ng Twitter o di kaya humihit-hit sa social media, kinabukasan hinuhuli nyo na. Yan, magva-viral kayo dyan. Good job, PNP. Ganun yung magiging reaction ng mga tao dyan. Pero talaga, magpapalike po tayo, like, comment, and share doon sa mukha ni Marbil. Talaga ba? Andun talaga, sir? Ay, God bless me. Yan talaga ang layunin. So, okay, yung first na layer is that you are adding a necessary job, workload sa mga police dahil may paano pa? 'Di ba? Ano yung nakalagay dun sa moreover, direct your IT PNCOs to fill up the attached Excel format and submit your daily actions taken with certification to this division prior submission to NHQ, NLT, 4 p.m. starting February 2022, 2025 through email address. Talaga ba? Ito, baka sabihin nyo ginagawa-gawa ko lang. And, ang daming nag-confirm sa akin nito na yes, meron ngang memo na ganito. Meron nga silang memo na ganito.
Binigyan nyo na ng unnecessary workload ang mga police. Especially, ang ano nito, matatambakan nito ng trabaho, yung back office eh. Ayan. Ginawa nyo ng troll farm ang mga police na, mga rank and file na mga police. Ginawa nyong troll farm which basically degrade the Philippine National Police uniform. Tangina, nagdiploma pa yung mga yan, nag-aral pa ng bonggang-bongga. So mailalim sa sobrang matinding training, gagawin mo lang palang taga-share, like, and comment. Binigyan mo na ng trabaho, pinagmukha mo pang tanga. And third, okay, mali itong ginagawa ninyo because you do not understand your role in cyberspace. Philippine National Police, Romel Marbil. You're not protecting your your flock. You're not protecting the policemen, the policemen and women, the police officers in the Philippine National Police. Hindi mo pinoprotektahan sila. Kasi pinagmumukha mo silang tanga, pinagmumukha mo silang tae. And sa totoo lang, ilang beses nang nababoy ang pangalan ng Philippine National Police. Jean Fajardo doesn't look so good kapag kunwari nagsispeech, nag-ano siya kasi siya yung spokesperson ng PNP eh. Makita mo talaga hindi gusto ni Jean Fajardo yung pinagsasabi niya. Hindi na ganyan gusto yung pinagsasabi niya. Wawa naman. Nevertheless, ito po yung gusto kong sabihin sa mga nandyan sa PNP. You have to find ways to communicate this to your leaders. Oh, sige, sumunod kayo eh. Kasi wala kayong magagawa. Utos yan eh. Pagkatapos, you were built that way. To follow rules, to follow orders. Okay, fine. But it doesn't mean that you cannot question it. Bilang protector ng bilang taga-implement ng batas, at taga-maintain ng peace and order, it doesn't mean you don't have any power to ask questions. Siguro dapat yung yung mga official din natin diyan sa PNP, yung mga ibang mga reasonable na miyembro natin ng Philippine National Police, baka kailangan yung magkaisa, yung mga tipong marami kayo sabay-sabay na magko-question. Kasi nga, ang mangyayari, kapag isa yung nag-question or dalawa yung nag-question, pag-iinitan nila. Yun kasi yung problema nila, yun talaga yung challenge dyan sa mga police na ayaw to eh. Pag isa or dalawa yung nag-question, pag-iinitan sila. But what if questionin ninyo nang marami kayo? 'Di ba? Wag rin kayong pumayag. Ay, pinaghirapan niyo po yung uniforme ninyo. Pinuhunanan niyo yan ng dugo, pawis, at luha. At bigyan niyo ng dangal yung uniforme ninyo. You are more than a troll farm. You are more than a troll farm. So wag niyo pong wag niyo pong hayaan na maging ganyan na lang kayo. Na maging ganyan na, when you look back sa career ninyo, proud ba kayo na sasabihin niyo, ay yeah, we were once a troll farm of General Marbil. 'Di ba? Ayun. Pulis ngayon nagpapakatuta sa politiko, sabi ni Estrada Mysterious. Oh, just like General Torre. Grabe yung ginawa ni General Torre kay kay Kuyang June. Grabe talaga. We're going to talk about that later. But anyway, eto na nga.
Ginawang hampas lupang follower ng social media ang PNP, tapos pasweldo ng bayan, sabi ni Filipina in Norway. True! Si Marbil ang nag-iisang PNP chief na nagtatanggol sa mga adik, and ngayon lalo pa niyang tinutulungan mga kriminal magkalat sa daan kasi yung mga pulis nakababad sa SOCMED ng lahat. Correct. And sa totoo lang ha, pag mag-scroll ka, makita mo talaga yung mga tao, yung normal na yung normal na yung may nagpo-post, ano yun, yung cellphone niya, may hawak siyang tuter, tsaka lighter. Ganon. Tapos nakahawak sa cellphone na ganon. Alam mo yun, yung nino-normalize na talaga ang drug use. Ngayon, kung gusto ninyo na ma-feel yung social media presence ninyo, PNP, kapag ka merong mga ganyan sa social media, dapat kayong unang nagsisita. Diba? Ganon lang po. Ayan. Okay, well, anyway, eto na nga. So, di may nagpadala nga sa akin. Ganyan. Wala naman daw pilitan yung sa PNP. Masyado naman daw, wala daw pilitan. Walang pilitan, pero merong ganito. Ensure 100% compliance NLT 5 p.m. today. May message sa group chat to For personnel who failed to comply, please invite them with Finance PNCO and their respected COs to visit FC's office on Monday for kape time. Okay. So magkakape lang, wala namang pilitan daw to. Kung di ka nasunod, hindi magkakape daw kayo ng FC. Ayan. Ano ba yung FC? Ano yung FC? Ayan. Just me. So eto na nga ang kanilang order. Ayan. Ay, asa na yun? Sorry. Nangyari. Ayan. OCPNP Google Form. Link posted 12:50 p.m. alauna. PNP, ito raw yung posted 8:18 a.m. Click na. Click na. Ayan. Eto na yung pifill up. Takinan yan. Pag gusto nila personal FB account pa ng mga pulis ang gagamitin, no? Nakakaloka. Ayan. Marami to eh. Ayan. Ito yung sample nung link. Na kailangan na lang i-like. Ayan, panay si Marbil. Shinare ng PNP. Office of the Chief of PNP. Siyempre si Marbil lang dyan, kinembot. Ayan. Ito nakakatawa. Sabi, good afternoon, sir, ma'am. It has come to our attention that there are Facebook posts criticizing the social media engagements of the PNP. We are all encouraged to explain to our personnel that this effort we are doing in increasing the followers of our FB pages and the interaction in the FB posts are a way are ways to support our organization. Please make our personnel understand that this is not to force the personnel. Pero pag hindi sunod, magpagkakapihin nyo, di ba? Sa FC. To like, share, and comment. Instead, it is for the benefit of the whole PNP organization so that the community will be aware of our activities. Is it really important that we are aware of their, that we are aware of the activities of PNP? Like, for example, yung mga award ni Marbil, ganyan-ganyan. Is it really important? Is it something that we should be all aware of? Unless si Marbil, merong pangarap to na tumakbo sa eleksyon. At gusto mo ng recognition from the, from the people.
Kaya gusto mong nakakalat yung mukha mo sa social media anywhere. Because that's the reasonable no? That's the reasonable explanation why you want to do this, Marbil. Mukhang balak mong tumakbong senador or congressman. Not to force anyone. Gusto lang natin ng engagement. Ganyan-ganyan. Para sa ikabubuti to ng buong PNP. No, hindi po nakakabuti to sa sa buong PNP organization. In fact, pinagtatawanan po namin kayo. Pinagtatawanan namin kayo kasi it looks like you are desperate for fame. At dahil ganun ang pinoproject yung pag-uugali, nakakatawa kayo. Kasi hindi yan ang layunin ng PNP. Ang layunin ng PNP, ang mandato ninyo ay to keep the peace and order in our community. So pag sikat kayo sa social media dahil sa merong award si Marbil or merong ganyan, paano nyo nakikip yung peace and order doon? Kung gusto nyo sumikat sa social media, if that is your intention at the back of your head, ang gawin ninyo, kapag may mga complaints sa social media, i-verify ninyo at gawan nyo ng paraan ora mismo. Ba't di nyo magawa? Ba't hindi ganun ang gawin ninyo? Diba? Ano to? Nakita mo post ni Miss Ana Malindugoy, isang bata sa British school. Ay, talaga? Kidnap tapos proof of life in delivery. Oh, shit. Ana. Teka, tingnan nga natin yan. Seryoso? Ana Malindugoy. Parang luma mga post dito. Wait. Second. Ito yata. Ito 16,000 followers, no? Yung black and white yung ano niya. Oo. Oh my God, puta. A student from the British School Manila has been reported missing after leaving the Bonifacio Global City campus. Recent report says, already released. The kidnappers cut his finger to force parents to pay ransom. Ransom was paid and the boy is back home, but with a chopped finger. 14 years old. $20 million? The Starex van of the victim was found in Bulacan. Oh my God, dito pa sa amin. The driver is already dead. Still for confirmation. Sa totoo lang dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ang dami ring krimen dito, ha. Ang problema ng mga tao dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung mga nakamotor, tapos mamahalin yung motor, ninanakaw dyan sa merong sa may pagkalampas ng Star Mall kasi madilim dun eh. Ko yung mga law enforcement namin dito lang ginagawa. My God! Oh my God! You still think safe tayo
Tas kayo PNP, tang inang inuuna ninyo, comment, like, and share. Ang dami niyong trabaho. Diyos ko po naman, Romel Marbil. Mag-isip-isip ka naman, putang ina. Like, share, comment talaga yung priority nyo? Kukunin ninyo sa oras ng mga polis? Yan like, comment, and share na yan? Imbis na pag-isipan kung paano nyo mai-improve yung peace and order dito sa puki ng bansa natin? Kadiri, di namin kailangan ng Facebook page ninyo. Ang kailangan namin, magsilbi kayo. When you're doing this, like, comment, and share during office hours, pasweldo namin kayo. Hindi namin sinusweldohan ang Philippine National Police para mag-like, comment, and share ng pukirang inang Facebook pages ninyo. Pulpol! Sobrang pulpol. Ano ba naman yan? Alam mo, nakakaawa yung mga pulis natin na yung mabababa ang ranggo. Biruin mo, after pag nag-retire sila at 55 in the future, they look back at their careers. At one point, naging taga-like, comment, and share ako ni Marbil. Kadiri. Sobrang kadiri. Sabi ni Ignis, ang purpose ng non-uniform personnel ay para sila magstay sa mga station at office para lahat ng organic nasa labas.